Hi everyone, Gian here. Our Bible verse for today is all about Ecclesiastes 3:1. There is a time for everything, a time for seasons for every activity under the heaven. So, napakaganda po ng Bible verse natin ngayon. In God's perfect time. Hindi po ibig sabihin na to meron tayong plano sa buhay natin at in God's timing mangyayari yun. No. Ang ibig sabihin po natin in God's perfect time, may pinapanampalatayaan natin yung plano ng Diyos sa buhay natin. At mangyayari yon sa buhay natin ayon sa pag-execute ng Diyos sa sarili niyang plano in perfect time. In His perfect time. Yun po ang ibig sabihin nun. There are only good time season when God created the world. So, meron lang tayong one season when God created the world. And lahat yun magaganda. Good season. Nung nilikha po ng Diyos lahat ng bagay dito sa mundo, lahat ng bagay mabuti, maganda, maayos. Pumasok lang yung kapangitan, yung gera, yung sakuna, yung trahedya, yung kalamidad, yung kamatayan, yung hiwalayan, yung wasak na pamilya, nung nagrebelde na ang mga tao sa Diyos. Bad time and seasons came because of the fall. Yung mga bad times po na yun, yung mga pangit na pagkakataon na inaayawan natin mangyari sa buhay natin. Yung mga bagay na naghahatid ng hapdi, ng kirot, ng sakit, ng kalungkutan because of the fall. And good seasons become bad seasons sa mundo. God has a perfect redemptions for every season. Ang maganda niyan, may perfect redemptions po ang Diyos sa buhay natin. Pag merong pagtutubos, merong pagsasaayos, kung meron ka mang pinagdadaanan sa buhay mo ngayon, na ikaw ay nasa pinaka-darkest situations ng buhay mo, lagi mong tandaan na ang pagsubok sa buhay mo, isipin mo na that is only a season. Panahon lang na pwedeng lumagpas, and someday, darating din yung seasons of goodness sa buhay mo. Kung meron ka mang sabi nga kung there is a time for war, there is a time for peace. Nakakagawa tayo ng mali sa buhay natin na nagkakaroon ng resulta ng sakit, ng hinagpis. So we have to look forward for good redemptions na may pagtutuos at pagsasaayos sa buhay natin. Let us go back to God's design nung unang ginawa ni God, yung creation sa mundo. Yung buhay na Christians natin ay nagsisimula po yan sa pagsisisi tayo, at yung gawain nating mali, tatalikuran natin. Yung masamang nagawa natin, bumabalik tayo sa Diyos. Yung mga kapangitan sa buhay natin, nagsishrink dapat yun, kumukonti yun. At kung meron kang kaaway, dapat nawawala yun, unti-unting nawawala yun, kumukonti yun. Dahil ang Christian life, bumabalik tayo sa ating Diyos. Kung tayo man ay mainitin ng ulo dati, dapat hindi na ganun kainitin yung ulo mo. Kung meron ka mang masamang gawain, nawawala lahat yun. Nagsishrink lahat yun. At ang namumukad ka dapat sa buhay mo is yung magagandang nangyayari. At kung nawawala yung mga kadiliman na mapangyayari, kundi lumiliwanag yung buhay mo. Let us go back to our Jesus Christ. And that should happen when we are in Jesus Christ. Pag tayo nagsisi at lumapit tayo sa ating Panginoon Diyos, bumabalik tayo sa original design ng God sa buhay natin. And sa pagbabalik po na ating Panginoong Diyos, lahat ng kasalanan, lahat ng rebellion, nagdi-disappear po yan. Let us practice patience for long suffering, kasi po ang Diyos, yung buong creation niya, pinapa sa ilalim niya sa judgment. Kaya lahat tayo is under judgment. In
in the sense na lahat tayo nakakaranas ng trahedya at saka na let us run to God redemption. So, kasi noong unang panahon wala namang trahedya at saka sakuna na dinesign ng Diyos. Pero because sa mga nagawa natin, yung buong creation umiiyak, nagnanais na magkaroon ng magandang redemption. Sa pagbabalik po ng ating Panginoong Diyos, wala nang mangyayari na pag-iyak, wala nang problema. We have to endure the pain and long suffering. That's why we need a long patience and a long suffering, because the world is subjected to judgment. Let us run to God's redemptions at humingi tayo ng pagsisisi at hingiin natin yung some of the blessings from the redemptions of God. Na Lord, heal me. Lord, heal the broken family. Lord, magiging perfect yung mundo in the future, pero hihingi namin some of the blessings of the perfect world under your redemptions. Dapat ganun yung iisipin mo kung ikaw nakakaranas ka ng pagsubok sa buhay mo ngayon. Kung may panahon ng pagdadalamhati, merong panahon ng pagsayaw. Kung merong panahon ng pagsira, merong panahon ng pag-aayos. Kung merong panahon ng katahimikan, merong panahon ng pagsasalita. Ngayon pa lang, hingiin na natin yung some of the blessings of the perfect world na ginawa at plano ng ating Panginoon under the God's redemption. So, hope this Bible verse will help you a lot. Tandaan mo, there is always a season of everything. Huwag mong tambayan yung season na dumarating sa'yo kung nasa season ka man ng kadiliman, kalungkutan. Kung nandun ka man sa season ng pagkakataon, nahihirapan ka, hardship, itatak mo sa isip mo na seasonal lang yan, because darating yung perfect season for you. So, I want to share to you this prayer na pwede mong i-pray kung nandiyan ka sa sitwasyon na nahihirapan ka yan. Lord, thank you because you hold times, seasons of my life. You control everything. Please increase my faith so that I can trust you more. I believe in you, your perfect timing, and I will wait patiently for you. I pray with the powerful name of Jesus Christ. Amen. Good day, everyone, and God bless.